Good morning guys, it's 8:11 a.m. Kanina pa ako gising around mga 6 a.m. Pero ngayon pa lang ako nag-vlog. Yung mga bata na sa taas na sa room nila, nag-online class silang lahat doon. Wala masyadong likpitin dito sa baba. Yung mga dishes lang na kailangang ibalik sa mga pwesto nila and yung mga water bottles. Naglikpit naman ako kagabi dito bago umakyat and ang ngayong umaga hindi pa naman sila bumababa kaya walang nagugulo pa rin dito. Mamaya kailangan kong bumili ng bigas dun sa may talipapa sa mini palengke. Wala na kaming bigas and sa weekend pa kami mag-grocery. Ito lang yung mga kailangan kong lipitin, kailangan balik sa mga pwesto nila. And hugasan lang tong basong ginawan ko ng barley ni daddy kanina. May tubig kami today pero ang hina ng pressure ng tubig. So hindi siya enough para makapaglaba. Plan ko sana kasing isa lang yung mga towels namin dahil nagpalit na kami ng mga towels. And magpapalit na rin ako ng color scheme ito sa saan. Papalit na ako ng mga throw pillow cases, row blanket at curtain. Time ng palitan kasi 3 months na rin to and tingin ko napaka-alikabok na nung curtain namin. Yung mga throw pillows naman tsaka throw blanket, nilalaban ko naman yan every now and then. Medyo inubo pa rin ako, magmamask na lang ako para hindi ako masyadong ma-allergy sa mga alikabok. For sure, uboy na ako sobra kasi pag di ako magmamask. Totoo lang, sobrang gusto ko tong color scheme to sa sala kasi napaka-colorful niya, ang lively tingnan ng sala. Pero magpapalit na ako. For a change din, para maiba naman yung vibes dito. Pinag-iisipan ko kung yung green and brown yung gagawin ko o yellow and gray. Start na ako mag-ayos guys and probably hindi ko na mabavlog yun. Yung step by step na pag-aayos dito. Yung after na lang papakita ko sa inyo para mabilisin ako matapos dito. Para hindi ako masyadong ubuhin lalo. And ito na ang bagong itsura ng sala guys. Ito na ang ating final look. Joke lang. Ayan guys, tinanggal ko na lahat ng mga throw pillows and yung throw blankets. Tinanggal ko rin yung mirror ko dito kasi nag-aagiw ako. Binawalis ko rin yung mga walls, so tinabi ko muna siya dito. And magdadas nga rin ako na itong mga shelves. And yung mga wall din, binawalis-walis ko. Inaagiwan ko rin siya. So, tuloy na muna ako guys sa aking paglilinis. Pinakita ko lang sa inyo yung update. Yung kurtina, papatanggal ko siya kay Kyle. Papatulungan ko kay Kyle na magtanggal ng kortina kapag break niya sa online class. And itong itsura ko guys, nakamas ako para ma-filter man lang yung alikabok. Kasi nga baka ubuhin ako lalo, sobra. Pero gustong-gusto ko na kasing gawin to. Kaya kahit inuubo pa ako, gagawin ko na siya. Linis na ako guys. Abot ko naman pala yung cortina guys pag umakit ako ng sofa. Strong independent Puma naman pala ang peg ko. Nasanay kasi ako sa daddy pinapaabot ko niyan. Kasi noong una, itong sofa, wala namang paa nito na gold. So mababa siya. Eh ngayon nilagyan ni daddy ng ganyang paa para makasuot si Snow White sa ilalim. Tumaas yung sofa. So abot ko na siya. So hindi ko na pala kailangan si Kyle. So ayan guys, ang itsura ng aming bintana. Pag walang window treatment. So, kakabit ko na yung cortina. Tinanggal ko na yung isa eh. Ayan, kakabit kong cortina guys. So, magtutuloy na ako. Pinakita ko lang sa inyo yung tsura ng bintana din namin. Pag walang curtain. Ayan siya. Ganda naman siyang tingnan. Pero, syempre, kailangan ng privacy. May dumadaan din palagi din dyan eh. Yung nasa kabilang bahay. So, ayan guys. Tuloy na ako sa ginagawa ko. And, imbis na umaayos yung bahay, lalo pa siyang gumugulo sa ngayon dahil sa mga pagliligpit ko. Pasok naman tayo sa master bedroom, guys. Magpapalit rin ako ng bedding at saka ng curtain dito. Ibang color scheme naman. Pero ang worry ko kung abot namin ni Kyle yung curtain at saka mamaya ko pa magagawa yung curtain dahil si Kyle nasa online class pa siya. Yellow and gray yung plan ko na color scheme dito. Pero ang worry ko is yung wall art ko. Kung babagi ba siya dun sa wall art na nakalagay na ngayon. Yung wall art ko na yellow, hindi ko siya dala. Nandun pa sa isang bahay, guys. Hopefully, kaya namin abutin ni Kyle yung curtain. Kapag hindi, maghihintay yan. Pagdating ni daddy mamaya after office. Kaso, yun lang. Kung may energy pa siya, para tulungan akong palitan to. Pero yung beddings, papalit na ko na siya kaagad. Kasi kaya ko naman yun. Ma-OC nga lang ako kapag hindi ko napalitan yung curtain kaagad. Na iba-iba yung color dito sa kwarto. Pasok din tayo sa room ng kids, guys. Pinasimulan ko ng patanggal sa mga bata yung mga bedsheet nila, yung beddings. So, ayan, nakita nyo naman na sobrang kalat-kalat dito. Pinababa ko muna kasi sila saglit. Sabi ko, kumain na muna. Ito na yung mga natanggal nila.
And halos lahat ng bedsheet natanggal na. Yung mga pillowcases na hindi pa natatanggal. And pinatumpok ko nga sa gilid. Yung curtain dito, hindi ko alam kung matatanggal namin yan, kung abot namin. Kasi mataas na talaga yan eh. Ewan ko lang kung abot ni Kyle yan. And ito, mamaya pa to siguro magagawa. Ito yung pinakahuling gagawin kong room kasi nag-online class sila dito. Naka-break lang sila ngayon. Sobrang gulong tignan ng kwarto nila at sobrang sikip tingnan dahil naka-pull out yung bed and ang gulo-gulo talagang tingnan dahil nagliligpit niya. Pasensya na sa ingay guys, si Snow White, nagbabacuum siya sa baba. Tapos na ako magligpit sa baba, pero hindi ko pa siya napapakita sa inyo. Bala ko tapusin mo nito sa taas bago ko i-video lahat sa baba. Si Kel din kasi bumaba siya para doon na mag-online class. Kaya hindi na muna ako nag-video. Plus si Snow White, nagbabacuum ko muna. Nakapaglagay na kami ng cortina ni Kyle dito sa master bedroom. And ito na dito guys. Nakalimutan ko nga na magadas nga rin pala ako ng mga walls. Mag-aalikabok din ako dito. And napakabit ko na kagad yung kortina. Kasi sinamantala ko lang na nakabreak si Kyle para makabit yung kortina. And ito ngayon yung bedsheet na ilalagay ko. Nagdadalawang isip talaga ako kung babagay siya. Pero worst case scenario, tatanggalin ko yung wall art. Gusto ko rin itas yung ibabaw ng closet namin. Kasi hindi ko abot yan. Hindi ko alam kung maabot ko siya. Siguro mamaya na lang. Kapag talagang hindi kaya, papadas ko na lang siya kay daddy. Pero gusto ko na rin talagang maalikabukan yan. Target ko siya talaga ngayon, madas yung buong bahay, malinis talaga siya ng husto, dahil nga para matigil din yung mga ubo-ubo namin. Itong vacuum bag na to, 3 beddings ang laman yan guys. Ito yung para sa room namin, and yung 2 para sa room ng mga bata. 3 na yung kasya dyan. Ganon kalaki yung vacuum bag na yan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo panabuksan, parang kasya yung isang tao. Dito ko naman inipon guys yung mga tinatanggal ko. Ito na yung mga labahin, sandamakmak na yung labahin. Ang problema ko, hindi ko siya masalang kaagad kasi ang hina ng pressure ng tubig. Tuloy ko rin pagliligpit ko guys. Pasensya na sa ingay ha, si Snow White yun, yung vacuum namin. Tapos na akong mag-ayos ng master bedroom guys. And ito na ang itsura ng room ngayon. So yellow and gray and white yung color scheme ngayon. Iniisip ko kung yung green yung gagamitin ko na beddings, green and white siya. Pero hindi ko pa kasi natatry ulit to sa room namin. Kaya sabi ko ito munang yellow, white, and gray. Ang sobrang wini-worry ko lang is kung magbabagay itong wall art dito. Pero so far, medyo okay pa naman siya. Hindi naman siya ganun ka off dito sa kwarto. Titignan ko pa ng ilang araw. Pag hindi ako natuwa, by weekend, papalitan ko siya. Tatry ko makabili ng ibang wall art. Pero sa ngayon pa, nakatanggap-tanggap pa naman yung itsura ng wall art dito. So, titignan ko muna ng ilang araw kung magugustuhan ko siya or kung hindi talaga siya magugustuhan. And then, palitan na lang. Sa ngayon lang naman, ang goal ko talaga mapalitan lang yung beddings, yung curtains, and makapag-alikabok sa buong kwarto. And ang sarap ng feeling guys, parang mas makakahinga ka na dito sa kwarto. Nagwalis na rin ako dito manually, pero gusto ko pang iparan si Snow White para makasuot siya doon sa ilalim pa ng kama at makuha pa niya yung mga hindi ko nakuha. Mga lumang curtains ko na to guys, tsaka yung beddings. Yung curtain ko, yung printed one from Landmark yan. And yung plain na gray, sa Mandawi Foam ko yan nabili. And itong beddings na set, this is from Mandawi Foam as well. Yung wall art namin guys, sa SM ko to nabili, set na siya. And yung bedside table namin from Mandawi Foam din yan. Itong throw pillowcases ko na white, sa Landmark ko to nabili sa pagkakaalala ko. And itong mustard naman, sa Mandawi Foam. Sana tama yung pagkakaalala ko guys, kasi matagal na itong mga to sa akin. And itong dresser guys, may kasamang mirror yan sa top, pero hindi ko nilagay. This is from SB Furniture. And then itong workstation naman ni Daddy, saan yan yung brand niyan? Try ko lagay yung link sa description box. And yung chair naman niya, sa Shopee ko nabili to. Lagay ko yung link sa description box. Gaming chair tong chair niya. And more than a year na to. And napakatibay naman niya. Okay pa rin hanggang ngayon. So ayan na guys ang master bedroom. One more room done. And yung room naman mga bata, asikasuhin ko mamaya pagtapos na yung class nila. Tapos na ako mag-ayos ito sa sala guys. And ito na ang bagong color scheme natin. Noong unang lipat namin, ito yung color scheme na ginawa ko dito. Kaya sana gusto kong itry yung yellow. Pero ito muna yung ginawa ko ulit. Brown, green, and earth tones muna ngayon. Yan muna ang color ng sala.
aesthetic na colors muna guys, para malamig lang sa mata. Pero sobrang gusto ko pa rin yung last color scheme na ginawa ko. Gusto ko talaga yung color nun. Pero this one naman, napakalamig lang sa mata. And napaka-cozy lang din ang dating ng colors nito. And hindi lang ako nagpalit ng curtains, ng throw pillowcases and throw blankets. Nag-dust din ako dito sa bahay guys. Itong shelves na to, dinas ko itong maigi. Talagang ang target today ay maalikabukan ng buong bahay. Time na rin naman talaga, and ang bilis talagang mag-alikabok dito sa bahay namin. And kanina, ang kapal nga ng alikabok na nakuha ko sa pinaka-top ng shelves na to. Yung mga ceiling, inagiwan ko rin siya, and then kahit yung mga walls, binrush ko siya nung walis para matanggal din yung mga alikabok sa walls kasi naninikit din yung mga alikabok dun. Yung mga electric fans namin, nalinis ko na yan ng weekend. Kaya hindi ko na siya kailangan gawin ngayon. Happy naman ako na ito yung pinili kong color scheme guys kasi sa taas nga ginawa ko siyang yellow and gray. Para magkakaiba yung color scheme ng bawat room sa bahay. Actually itong color scheme na to, ito yung pinaka-favorite ko dati kasi ito yung napakalamig lang sa mata. And yun na nga, napaka-warm and cozy lang tingnan dito sa sala pag ganito yung color scheme. And mas nagmamatcha siya dito sa color ng kitchen guys kapag ganyang brown and green yung color scheme na ginawa ko. And dito naman sa kitchen guys, nagpalit lang ako ng towel ito sa oven para mag-match dun sa itsura ng sala. Ito yung tea towel na binili ko last time sa SNR. And yan lang yung tanging ginawa ko dito sa kitchen. Wala na ako ibang binago dito. So ayan ang sala guys. Iba na naman ang vibes ito sa sala. Curtain, throw pillows, and throw pillow blankets lang naman ang pinalitan ko. Pero ibang-iba na yung dating din dito. Pahinga na muna ako guys. And mamaya ko na gagawin naman yung kwarto ng mga bata. Under yun ah. Under! Under, hindi pasok! Out! Out! Shuttle ka. Ay! Under. Wow, galing na.
ako. Tapos na rin ako magluto ng dinner, guys. Itong sunny side up eggs na lang hinihintay ko. And tapos na yung bulgogi. Bulgogi sauce lang yung ginamit ko dito. Yung, anong brand ba yun? Bibigo. Yun ang ginagamit ko na bulgogi sauce. And ground pork yung ginamit ko. Tapos, sprinkle ko lang siya ng sesame seed at saka spring onion. Ang konti nga na spring onions ko kasi wala nang spring onions dun sa talipapa kanina. Pero may tira pang konti, ayun no, para pag nag-serve sila sa mga plate nila, may mga mailalagay pa sila. Sobrang simple lang gawin itong bulgogi, guys. In-stir fry ko lang yung ground pork, lagay lang yung sauce, lagay ng onion, and then yun na siya. Tapos na siya, yun lang yun. Isa to sa mga madali ang food na ginagawa ko. Let's eat, guys! Good morning, guys. Late ako nagising, guys. Maling alarm yung na-on ko. May face-to-face class na yung mga bata ngayon. And ang late kong nagising. Nagising lang ako kasi nagbubukas na ng pinto yung mga bata, narinig ko. Kaya lang ako nagising. Nagulat ako. Pagtingin ko, 6 o'clock na. Pero buti na lang nagkusang gising pa rin yung mga bata. Kung hindi, nagkakaram na talaga kami ngayon lahat. Heat up muna ako ng food nila, guys, and mamaya na lang ulit. Nagsala nga pala ako ng labahin kahapon, kagabi, nung magkatubig na. Kasama pa yung cortinang dark blue. Wala lang dito sa sampayan na to, inakit ko na yun. Hinang ko na kaagad dun sa room ng mga bata. And ito pa yung mga lalabhan ko. Meron pa sa room nila. Andun pa yung mga bedding sila. Ang dami kong labahin, guys. And laging nawawala ng tubig. Kagabi, bago matulog ulit, nawala na naman ng tubig. Yung dishwasher, nakasalang pa naman. Kaya ngayon, inulit ko yung dishwasher kasi nag-error na siya. Tapos na akong magligpit dito sa baba, guys. Magna 9:30 na din. Mupo muna ako ng konti bago ako nagsimulang magligpit ulit dito sa baba. Konti lang naman yung ligpitin sa sala. More on sa kusina yung kailangan kong ayusin. Plus yung laundry ang inasikaso ko ngayon. Since palit lahat ng mga beddings, ng curtains, at saka yung mga throw pillows and throw blankets dito sa sala, ang daming labahin talaga. Kaya yun ang gusto kong maubos, guys. Kaya yun ang gusto kong matapos muna para hindi rin nakatambak yung laundry sa baba ng hagdan. Para after malaban, patuyo, makip ko na rin yung laundry ulit sa mga storage boxes. Tapos na nga yung first load ko ng laundry, kaya hindi ko na tinanggal tong laundry rack dito kasi magsasampay na rin naman ako. Na-unload ko na rin yung dishwasher, kaya kompleto na ulit laman ng shelf namin. Nandiyan na lahat ng mga pinggan, ng mga baso, yung mga utensils, lahat ng hinugasan sa dishwasher. Binalik ko na sila sa mga pwesto nila. Naibalik ko na rin yung mga dry dishes ito sa drying rack. Nakapagpunas na rin ako ng counter at ng dining table. Maayos nito sa kitchen, guys. Back in order na lahat dito. Dito lang naman talaga yung matraffic tuwing umaga. Dito kasi lahat ng preparation kapag umaga. Nakadaan din pala ako sa palengke kanina para sa lulutuin ko bukas. Ito lang naman ang mga pinamili ko, guys, kanina. Mag-aaros ala ko ba na ako. And may isa pa akong carrots sa rep, kaysa lang yung binili ko. Kahapon, hindi ko napakita sa inyo. Bumili rin kami ni Kyle ng itlog at saka konting bigas dahil ubos na nga yung bigas namin. So, ayan na, guys, dito sa baba. Hindi pa ako nakapagligpit sa taas. Hindi pa ako umaakyat ulit. Kanina umakyat lang ako para ipag-ayos ang damit si Daddy. Ready lang yung susuotin niya. And nakita ko na napakagulo din ng kwarto ng mga bata. Maya-maya akyat na rin ako. Magsasampay muna ako and magkasalang ulit ng laundry. Sampay na muna ako, guys. And I'll see you all later. Pasok na tayo sa master bedroom, guys. Nakapag-open na ako ng curtains dito kanina. Nung niready ko yung damit ni Daddy, nag-open na ako ng curtains. Pero hindi ako nag-open ng bintana. Bed lang yung ayusin ko talaga dito, guys. Wala nang iba pa. At kailangan ko lang magbukas ng bintana. Wala namang kailangan ligpitin sa workstation ni Daddy. Walang ibang nakakalat. Kahit sa mga bedside table, wala nang kailangan masyadong ligpitin. So, madali lang to sa akin. Pasok naman tayo sa kids room, guys.
And dito grabe ang ligpitin ko guys. Tingnan nyo naman yung itsura ng kwarto nila. Hindi pa rin talaga naayos. Plus, since nagpapalit nga rin ng beddings kahapon, ayan, super gulo ngayon dito sa kwarto nila. Yung curtain, pinasabit ko lang yan kay daddy kagabi. And, ayan, ang ganda-ganda ng itsura. Nila nakaayos lang yung pagkakalagay. And, hindi sila nakapaglikpit ng bed. As in, walang naayos ditong bed. Nabalik ni Kyle yung pulot niya sa ilalim. Panatay naman sobrang gulo. And, yung damit na hinubad nila, hindi rin naka-fold ng maayos. Ang kalat din sa desk nila, lilikpitin ko na rin yan. And may mga kung ano-anong kailangang iayos talaga. Yung sleepers, kailangan ibalik sa pwesto. And kailangan ko rin magpalit ng wall art dito. Tapos na muna yung pink na era. Palit muna ulit ng wall art. So yan yung mga ligpitin ko dito sa kids bedroom. And parang nakaka-overwhelm, no? Ang kalat talagang tingnan. Pero mabilis lang sa akin to guys. Tingin ko saglit lang naman to dahil alam ko naman yung gagawin ko dito. Plus, may mga pwesto naman yung mga gamit. So, ibabalik ko lang sila sa mga pwesto nila. And, ayusin ko lang na mas maayos yung bed. Kilos na ako guys. Sisimulan ko munang magligpit dun sa bedroom namin kasi saglit lang yun. Tapos na akong magligpit dito sa master bedroom guys. Mabilis lang naman to dahil halos higaan lang yung inayos ko. And then, kinip ko lang yung ibang mga pillows na hindi dapat nasa bed pag morning. Yun lang naman ang ginawa ko dito guys. And yung pagpa-vacuum, si Snow White na bahala dun. Mabilis lang ligpitin naman ng room palagi kahit may mga kalat pa kasi lahat naman ng gamit dito may kanya-kanyang pwesto. Plus very minimal talaga yung laman ng kwarto namin para mabilis ding ayusin. And ayoko talaga na visual clutter sa kwarto kasi parang mas di ka makapag-relax, di ka makapagpahinga ng maayos. Kaya yung room namin, basic lang talaga yung laman guys. Yung kailangan lang talaga namin dito, yung laman niya. One room done and last thing to do na lang dito sa taas, yung room ng mga bata. Yun ang kailangan kong harapin naman. 11 AM na guys and katapos ko lang magligpit dito sa room ng mga bata. From super girly na color scheme last time, ngayon naman medyo masculine. Para fair, minsan babae, minsan lalaki, tatlo silang nag-room dito. Kaya kanina nabanggit ko sa inyo na naglaba ako kagabi and pinasabit ko na kaagad din yung curtain kasi yung dark blue na sa sala, pinalagay ko rin dito. Kung matagal na kayong nanonood ng vlogs ko guys, matandaan nyo na ito yung ginamit ko rin sa kwarto ni Kyle na color scheme. Gantong-ganto, pati yung wall art. Itong wall art na elephant, sa Mandawi Foam ko to nabili. And yung beddings nila from Mandawi Foam din yan. Pati yung daybed, sa Mandawi Foam ko nabili yan. Actually, halos lahat sa Mandawi galing yung laman ng kwarto nila. Yung desk nila, yung metal drawers, yung bed frame, tsaka nga yung wall art, pati yung beddings. Pinalitan ko rin yung mga chairs nila. Ginawa ko namang blue para magbagay sa color scheme dito. Yung foldable chairs naman nila na metal from SNR yan guys. Matagal ko nang nabili yan. 3 color yung binili ko, blue, yellow, and pink. Itong closet lang nila, tsaka yung mirror ang di from Mandawi Foam. Saan yan ko nabili yan guys? Yung mirror, alam ko sa Robinsons. Di ko alam kung anong brand niya. Ay hindi, correction. Sa Landmark ko nabili tong mirror na to sa pagkakaalala ko. So ayan na guys ang kids room. From pink, naging blue naman tayo ngayon. Tapos na ang palitan ng lahat ng beddings ng curtains dito sa bahay. Time naman harapin ang mga laundry na isang katutak. Baba na ako guys, magpapahinga ng konti and then magla-lunch habang hinihintay yung laundry kong nakasalang. Magta 12 PM na rin guys and magla-lunch na ako. Pork bulgogi to, ito yung baon ni daddy. Tapos may 2 sunny side up egg ako and may shirataki rice sa ilalim. Yung mga bata, chicken lasagna ang baon nila. Pinagtabi ko kasi talaga sila ng chicken lasagna para sa baon nila ngayong Thursday. Let's eat guys!